Hi, Miss MGO. Based on my experience, habang nakatambay kami ng mga kaibigan ko, naisip namin na maglibot. Inirekomenda ko sa mga kaibigan ko na puntahan namin ang groto na malapit lamang sa aming barangay. Pinili naming puntahan iyon dahil may mga sabi-sabi na ang groto daw ngayon ay madaming kababalaghang nagaganap. Papunta pa lamang ay may kakaiba na akong naramdaman, at nang makarating na nga kami ay iniwan namin sa baba ang aming sasakyan dahil hindi sa kadahilan ng andaang dito ay masyadong matirik. Sa kalagitnaan ng aming paglalakad, isang matandang babae ang nakasabay namin. Sinubukan namin siyang tanungin kung totoo nga ba ang mga sabi-sabi nga na meron daw kababalaghang nagaganap sa lugar na ito. Sabi niya sa amin ay matagal na siyang naninirahan dito mag-isa, ngunit wala naman daw siyang nararamdamang kakaiba. Pagkatapos nun ay bigla niya na lang kaming inaya sa bahay niya upang uminom daw ng tubig, ngunit tumanggi kami. Nadaanan na namin ang kanilang bahay at doon ay nagpaalam na siya sa amin. Maluwang ang kanyang bakuran sa bundok. Madami din siyang alagang baboy. Sa aming paglalakad ng aking mga kaibigan, isang kahoy ang aking pinulot bilang proteksyon dahil na din sa masyadong masukal ang aming dinadaanan. Hindi pa kami nakakalayo sa bahay ng matandang babae ay isang hagdan na puno ng estatwa ng duwende ang aming nakita. May nakita din kaming isang maliit na simbahan at isang estatwa ng anghel. Paglagpas namin sa hagdan ay nakaramdam kami ng pagod, kaya nagdesisyon kaming bumalik na lang at huwag nang tumuloy. Agad kong tinapon ang kahoy na hawak ko. Nadumihan ang aking kamay, kaya ipinahid ko sa ulo ng isang estatwa ng duwende. Sa hindi maipaliwanag na pangyayari, paglagpas namin sa mga estatwa ay may isang maliit na kamay ang humawak sa aking bewang. Doon ay napahiwa ko at doon na kami nagsimulang magtakbuhan ng aking mga kaibigan. At dito pa ako sobrang kinilabutan dahil nung pagtapat namin sa bahay ng matandang babae, narinig namin na tumatawa at pasigaw niyang sinasabi ang mga salitang, "Pumasok muna tayo sa bahay ko para makainom kayo ng tubig. Ha? Pumasok muna kayo dito sa bahay ko para makainom kayo ng tubig." Dinig din namin ang pagkiyak ng mga alaga niyang baboy. Hindi rin nagtagal at nakadating din kami sa aming sasakyan. Doon ay tinignan ko ang aking bewang. Laking gulat ko nang makakita ako ng bakat ng isang maliit na kamay sa aking puting damit. Mula noon ay di na kami nagtangkang bumalik sa lugar na iyon. Thank you for listening. Don't forget to like, share, comment, and subscribe our YouTube channel and visit our FB page.